Good morning po. Sino pong masaya sa umagang ito? Amen. Masaya po ba yung katabi mo? Kung feeling mo malungkot yung katabi mo, pasayahin mo naman. Ayan, bigyan mo ng cash. Yan, yun yung mga nagpapasaya sa... o, dahil parang may nato. Ay, yan. Game. Amen. Thank you, Lord. So, natapos ulit ang isang week. Tayo po ulit. Amen. Good morning, Lighthouse fam. Welcome home. Welcome new friends. Meron po ba tayong mga bagong kaibigan dyan? Ayan, nandyan lang sila sa kapaligiran. Amen. Again, pakisabi ulit sa katabi mo, welcome home. I-welcome din po natin ang ating mga online viewers. Can you comment dyan sa comment box? Masaya ako na nandito ako ngayon sa online. Ayan, masaya kayo dyan. I believe masaya kayo. So, ang tanong po sa atin ngayon, kamusta kayo? Nakakain naman po ba kayo ng siomay? Ng, ano pa ba? Lumpia, kikiam. Nakapag-ukay na po ba kayo? Nakukompleto na po ang ating SM. We've got it all for you. Ayan, para po sa kaalaman ng lahat, meron po tayong ginagawang fundraising. At nagsimula na ngayong araw. So, kung gusto nyo mag-drop by dyan, you can drop by and tamang window shopping. Huwag naman sana window shopping. May konti, mura lang naman po yung mga yan. And if you want also to donate, may mga bagay kayo na gusto nang ibigay, na may ibibenta pa. Huwag naman po yung pangbasahan po, maawa po kayo. Ayan, yung maibibenta po natin. Amen? Amen. Makikirally po tayo para po sa complete at mas makakatulong kay Paul para sa kanyang operation soon. Okay, hindi po si Rev Paul, baka kala si Rev Paul, hindi po siyang operahan. Okay, si Paul Solijo. So, ayan. Alam niyo po, this whole month of February, halos ang pinag-usapan natin is about love. Tama ba? Minahal mo na ba yung katabi mo? Kamahal-mahal na ba yung katabi mo? Ayan. O namamahalan ka na sa kanya. Grabe to, mampalibre lagi. Nauubos na yung budget ko. Okay. Marami po ba kayong natutunan? Sa mga mag-asawa, sa mga single, sa mga in a relationship, lalo po bang tumibay? Isa lang ata ang tumibay. Okay. Ngayong umaga po, we will be talking about the last topic for the month of February. Grabe, next week, March na. Tapos mamaya magpipreach December na. Grabe, Merry Christmas. Bakit sabi sa katabi mo na advance? Ngayon, kabilis. Ang bilis, no? March na kaagad. Napaka-exciting po ng pag-uusapan natin ngayon because it is entitled... Tada! The importance of purity in our single and married season. Kaway-kaway po sa mga single, sa mga singular. Ayan, sa mga plural, sa mga married po dyan. Parang hindi proud yung mga married couple natin dito. Kaway-kaway naman. Yung iba pa, sige naman ha. Guys, itaguyod naman natin ang ating season, okay, married season. So, let me ask you a question. Alam niyo po, in a world that glorifies casual sex, normal na lang po ang panloloko, pangangaliwa, pangangapit bahay. Normal na po at tinatawanan na lang po nila ang idea ng purity. The question is, possible pa bang mamuhay ng pure ang mga single at married people? Tanong ko po, possible pa po ba? Think about this. If you turn on your television, if you scroll in your social media, if you listen to popular music, ano po ang nakikita ninyo? Infidelities, entertainment. Okay na lang ng mga liwa, mga tlo, mga apat. Yung sex before marriage is expected. Oh, normal na yan. Hello, 2025. Are you here? Pornography is just normal. At yung sinatawag po nating purity, old-fashioned. Ito mga naman, para namang mga year of kupong-kupong pinanganak mo. Nakaka-boring. Hello? That's the world.
But here's the truth. You listen to this. What the world calls freedom, kalayaan, gawin mo ang gusto mo. Kung ano yung nagpapasaya sa'yo, gawin mo. Ang tawag po ng Panginoon doon ay bondage. What the world sees as normal pregnancy, ang tawag dito, mabuntis nang wala pa sa form ng, hindi pa mag-asawa, nagkaroon ng premarital sex. Para sa kanila, normal na lang yon, but God sees it as sin. And what the world trashes, mga tinatapon ng mundo like marriage, wag na ikasal, live-in lang. Wala na ang commitment, wag na yung purity. But God treasures it. Ang layo ng mundo sa paningin ng Panginoon. Tama po ba? Tingnan natin ang verse na to. In Hebrews 13 verse 4, it says here, marriage should be honored by all, and marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Lighthouse Church, kung babasahin nyo ulit, this verse is a wake-up call. It shows po na si Lord seryoso patungkol sa purity. Hindi lang ito yung mga taong old-fashioned naman, ang KKJ naman ng mga to. Hindi po. Si Lord mismo, ginawa niya yan. Seryoso siya sa purity, whether you're married, whether you are single. So today, seryoso na kaagad kayo, no? Ayan, today po, let's talk about why purity still matters, why God calls us to honor marriage, and how we can live in a way that reflects His holiness. Ready na po ba ang lahat? Kaway-kaway sa mga ready na. Ayan, para ma-exercise ang mga kamay nyo. Ayan, si Gerson ready na naman yan. Oo, nakakadalawang receive na yan ng word. So before anything else, can we just close our eyes and let's pray? Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Handa na po ang mga puso, isip, ang aming mga tenga na makinig sa iyong salita. Dalangin ko po, Panginoon, if this word is a rebuke, tulungan mo kami, Panginoon, na tanggapin ito at magpabago. If this is a challenge, tulungan mo kami na i-rally, i-battle ito sa aming mga buhay. Gusto po namin lumakad sa katotohanan. Gusto po namin lumakad sa iyong salita, Panginoon. Gusto po namin na mag-glorify ka sa aming mga buhay, whether we are single or whether we are married one. Lord, salamat po. Manguna ka, maitaas ka sa amin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik po tayo dun sa verse. Sabi sa Hebrews 13 verse 4, hinighlight po dyan, marriage should be honored by all, and the marriage bed kept pure or undefiled, walang dumi, malinis. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Let's just have a quick background of this verse. Pag sinabi po natin, pag binasa nyo po ang Hebrews 13, it will serve as a concluding chapter of the epistles to the Hebrews. Ang chapter po ito ay nagtra-transition from the theological discussions of earlier sections to practical exhortations. You can try to read it at your homes. It guides po dito, mababasa natin, na gina-guide po ang mga believers sa mga ethical, mga kailangan nating gawin as community, as people of God. So, Hebrew 13, ino-urge po tayo mga believers to embody the teachings of Christ in the daily interactions. Naniniwala po ba kayo ng salita ng Diyos ay kailangan natin sa bawat bagay na ginagawa natin sa ating mga buhay? Bawat minuto, bawat segundo. Amen? Kaya kung mababasa niyo ang Hebrews 13, it tackles po the importance of honoring marriage, yung contentment. Mababasa niyo rin po dyan yung respect sa mga leaders. So, hindi natin pag-uusapan yon. Ang pag-uusapan natin, magpo-focus tayo dito sa nag-iisang verse na to. Ano nga ba pwede nating matutunan tungkol sa purity sa single verse na ito? Bakit nga ba natin dapat piliin ang purity? Are you here? Ready na po ba? Handa na ang puso.
Dalawang bagay lang why purity is important. Number one, because God honors marriage and purity. In Hebrews 13 verse 4, marriage, naka-highlight ang marriage, should be honored by all and the marriage bed kept pure or undefiled. Kung titingnan po natin sa Greek word or ang Greek word po ng word na pure, yung ginamit dyan, used in this verse is amiantos. Ayan, may alam na kayo ulit Greek, mga Greko nga tayo, mga ano dito. Amiantos, sabi nyo amiantos. Okay, which is derived from yung unang letter na A, na ang ibig sabihin is not, at yung word na mianyen or miantos, na ang ibig sabihin naman to pollute. Kapag pinagsama, ang ibig sabihin nito, unstained, undefiled. Walang mancha, walang dumi, malinis, pure. Sabihin mo nga ulit, pure. This word po, i-reinforces yung idea na ang intimacy po within marriage should be free. Dapat walang bahid ng karumihan. Walang bahid ng mancha. At dapat hindi ito, take note of, binabastos. Are you here? Kasi po anything na nagsisira, nagdudumi sa marriage bed mo, such as infidelity, panloloko, pornography, and emotional unfaithfulness, it pollutes what God has set apart. Purity, marriage bed, malinis yan sa paningin ng Panginoon. Maganda yan sa paningin ng Panginoon. But when the world pollutes it with a lot of negative things, nadudumihan. Kaya nga 'di ba, marami sa atin po, marami sa mundo ang tingin na sa marriage is maghihiwalay din yan. Ay, magbilang ka lang ng 2 weeks, wala na yan. Kaya nga po, the call to keep the marriage bed pure, or yung sinasabi po nating amiantos, extend beyond physical faithfulness. Hindi lang po ito yan, tingin kayo sa akin, hindi lang ito yung mukha kayong faithful sa labas kasi lagi kayong magkasama, nasa iisa kayong bahay, pero hindi sa loob. Pwede po kasi na faithful ka sa asawa mo panlabas, pero tumitingin-tingin at sumisilip-silip ka pa rin sa social media. Tigi-isa kayo ng phone. Kababaihan, alam niyo po ba ginagawa ng asawa niyo habang nagsiselfone siya? Kalalakihan, alam niyo ba ginagawa ng asawa mo kapag nagsiselfone siya? Ay, Shopee. Ayun lang. Ala, bakit ka ganyan? Hindi ako Shopee, sa live selling ako. Alam niyo po, nag-upgrade na rin po ang tinatawag nating adultery. Nung nakaraan, nag-uusap kami ni Rev Paul, tapos may makasama kami. Tinanong ko, Dad, di ba sabi sa Bible, kapag tumingin ka sa isang babae, literal ha, nang may pagnanasa, adultery na yon? Paano ngayon? Mag-scroll ka sa social media, may nakakita ka ng naka-swimsuit. Parang hindi lang 1 second Ilang seconds? 1 hour. 1 hour pala to. Picture na to. Nag-upgrade ang kasalanang adultery. Yung dating titingin ka lang sa babaeng literal, ngayon, social media na. And that's what we call adultery. Grabe. Kasalanan. Upgraded. Are you here? Are you here? Pwede rin naman sa word. Your words are not being pure to your spouse, to your partner. Itong purity daw, okay, hindi lang siya physical, but it also includes emotional purity, mental purity, and spiritual purity. Kaya nga po sabi sa Hebrews 13 verse 4, it calls us to honor marriage and maintain purity. Akala ko ang purity dapat kapag single lang. Pati pala kapag mag-asawa. Yes. Nire-recognize daw nito that God designs marriage as a sacred covenant.
Naniniwala po ba kayo that marriage is a sacred covenant? Unahin ko ang mga married people. Taas-taas ang mga married. Mga plural, mga double. Ayan. Yung iba proud, yung iba sakto lang. Okay, okay lang naman. Walang judgment po dito. Okay? Ang tanong po sa atin, are you still keeping your marriage bed pure? The call to keep your marriage bed pure ay hindi lang nakabase sa physical purity, ha? Yung sinasabi, wala naman akong ibang mga babaeng wala naman akong kadate na iba eh. Hindi lang. Kamusta yung thoughts mo? How's your word? Ano na nga ba yung mga pinapanood mo sa online, sa Netflix? Sino ang fina-follow mo sa social media? Husband, kung sa tingin mo nahihirapan ka, nakikita ko alam nyo ba, natutunan ako kay Rev, kasi kung meron ka daw nakita, clinic mo, tuloy-tuloy na yan. Anong tawag sa ganon? Yung tuloy-tuloy na yung mga kahit isang beses mo lang pinanood, tuloy-tuloy na yung mga ganong pattern. For example, algorithm. Kapag meron kang clinic sa Facebook o ano man dyan, for example, nanood ka ng sexy girl, yung mga susunod na dyan na i-recommend. Ayan, nagre-recommend ang social media. Baka parang gusto mo rin ito. Ayan, parang ganon. Sino ang fina-follow mo? Kung sa tingin mo, napapatingin ka na, i-unfollow mo. Are you here? Kasi na-upgraded na tayo. Cellphone na ngayon laptop, television na ngayon. So, kung hindi mo i-guard ang sarili mo, kasi nanonood lang naman ayun na nga na-fall ka na nga Married people, kaway-kaway, hindi ko kayo talaga tatantanan. Keeping the marriage bed pure means guarding your heart, your minds against anything compromising trust and unity. Pero alam niyo po ba that keeping the marriage bed pure is not only the things na hindi mo dapat ginagawa, but keeping the marriage bed pure is patungkol din po ito sa mga dapat nating ginagawa. So anong gagawin natin? Tingin po kayo sa akin. Married people, don't forget to be intimate with your husband as well. Katabi mo ba yung asawa mo? Kung hindi mo katabi, huwag mong tapikin. Amen. Alam niyo po ba na isa sa mga panluloko sa atin ng kalaban ay yung gusto niyang gawin, ang gusto niyang gawin sa atin as married people is not to have intimacy with our spouse. Are you here? Kasi po, if we dig deeper into it, we'll see that this verse is another place where the Bible celebrates sex. Dapat kapag mag-asawa, you celebrate sex, you enjoy sex, you explore sex, because this is an expression of marriage. At alam niyo po ba that the enemy, ayan, pakinggan niyo itong mabuti, that the enemy doesn't only do everything he can do to encourage sex outside the marriage bed. Hindi niya lang po ini-encourage ang mga kabataan ng mga single na mag-sex outside marriage. But he also does everything he can to discourage sex inside the marriage bed. Married people, don't give the enemy a foothold to you and to your spouse. Kasi po ang gagawin ng kalaban po sa atin, pagsasawain tayo. Papagurin tayo niyan. Mamaya na po yung mga single, okay lang po ba kayo dyan? Relax lang kayo, okay, natututo naman kayo Okay? Parang ganito ang ibubulong ng kalaban sa'yo. Magsawa ka na sa sex. Pagod ka, diba? Naglaba ka. Yung mo, pagod na, itulog mo na yan. Diba? Napagod ka mag-alaga ng bata. Diba? Ang dami pong pang ginagawang paperwork. Wag na yung sex na yan. Or kung sa lalaki, magsawa ka na dyan sa asawa mo, hindi na fresh. Ang bilis mapagod. Ba yan? Walang thrill. Ang gagawin niya,
Aalisan niya kayo ng oras sa isa't isa para ano? Para wala ng intimacy. Kasi po, the enemy will try his best to destroy marriage by snatching away our intimate time with our spouse. Papagurin ka niya para mawalan kayo ng intimate time sa isa't isa. Relate much sa mga kaasawahang babae dito. Tama ka na nga. Tapos yung nagano dito eh. Diba? Parang, pwede ba? Huwag mo kang galaw ng galaw. Naiirit ako sa iyo ang baho mo. Diba? Parang mga ganyan. Ang dami ng pagsasawa and all. Kasi po, gustong-gusto ng kalaban na wala na kayong intimacy. Why? Because intimacy or making love with your spouse is a form of worship. Are you here? Married people, nandyan pa po ba kayo? Pasintabi po sa mga single. Kaya nyo yan. Okay lang. Kaya, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Parang hindi nyo kaya. Kayanin nyo. Okay? Kaya mapapansin nyo po, ang daming hiwalayan, ang daming problema sa marriages. Anong una nilang problema? Bakit? Kasi hindi ako pinagbibigyan ng asawa ko eh. Kasi yung asawa ko, baho-baho, hindi mo lang maligo. Hindi mo lang mag-toothbrush. If you would check, isa sa mga pattern ng kalaban ay bibigyan kanya ng katamaran para hindi nyo nagawin ito. Kasi po, kapag nawala ang intimacy, unti-unti ding nawawala ang pagmamahal. Nanlalamig. Very cold na siya. Kung hindi nyo po ito ginagawa, alam nyo po ba, oneness ito ng mag-asawa. Are you here? You become one when you do it. Just imagine, di ba, yung mag-asawa nagiging magkamukha, magkahawig, nagiging magkaamoy, nagiging magkaugali. Kasi you do it as one. Are you here? So imagine mo na lang, yung mga couple na hindi na ginagawa, ito, nawala ng intimacy. Nakakagulat yung mga iba kong naririnig na kapag tumanda ka na daw, magkahiwalay na ng higaan. Kanya-kanya na ng buhay, at least mag-asawa pa rin. Alam niyo po, yan ang taktika ng kaaway. Yung mawalan ng intimacy ang mag-asawa. Kasi ayaw ng kalaban na sinasamba natin ang Diyos through intimacy. Are you here? Here's the thing that we need to remember. Sex is a wonderful gift from the Lord for married people. Amen? Married people, i-maximize natin ito. Parang ayaw nyo i-maximize. I-enjoy, i-treasure. Mag-decide po kayo, mag-usap kayo mag-asawa. Ilang beses natin gagawin love? Ay, parang wala. Nag-uusap po ba kayo? Kung ano na lang, kung nagkadikitan, di biglang ano. You have to talk about it. Dapat po sa mag-asawa, isa ito sa inuupuan, inuusapan. Love, asawa, pigara, ano daw, bayaran to? Ilang beses? Kailan? You have to be intentional with your intimacy with each other. Kasi kapag hindi na po ninyo pinapriority ang intimacy, doon na po maaaring pumasok ang kalaban. Imagine mo, sa isang week wala man lang, sa isang buwan wala man lang, once in a blue moon, once a year? Ano yun, nasa ibang bansa yung asawa nyo? Amen, sa mga mag-asawa pong nandito. Siyempre kung wala yung asawa nyo, nasa ibang bansa, talagang ganon, okay? Pero kung wala ka ring asawa, tumigil ka. Sabi mo sa sarili mo, tumigil ka. Ayan. Tapos sa married, kaway-kaway naman sa mga single. Ayan, sa mga, singular, okay? To the young people, to the single people out there, hindi porke sinabi po ng verse na keep the marriage bed pure, ay pang mag-asawa lang ito. Sabi ulit doon sa verse, marriage should be honored by, sinabi po bang mag-asawa lang? All. Sabihin mo, all. This means that everyone, whether married, whether single, should respect and uphold the sanctity of marriage. Kaya nga po, singles, ngayon pa lang, kahit single ka, i-honor mo ang marriage bed mo. Are you here?
You should respect and uphold the sanctity of marriage as God designed it. So this verse is not just directed po at married people. Sinasabihan po nito ay all people in the church. May kausap po ba ako? Amen? Ibig sabihin, as you honor marriage, you should also keep the marriage bed pure. Ang tanong sa mga singles na kaharap ko po ngayon, ano-ano ang pinapanood mo, mapa-movie, Netflix, TikTok, YouTube, or Facebook? Baka naman panay ang nood nyo ng mga pelikula na nagbibigay ng urge sa'yo na maghanap na ng love life. Anong taon ka? Anong ginagawa mo ba ngayon? Ilang taon ka na? 13 po. Ilang taon ka na? Kung ano yung age mo, itapat mo sa kung ano dapat ang ginagawa mo. Mag-aral ka. Are you here? Avoid watching movies, shows, or social media content that promotes sexual immorality. Ano po yung mga iniisip nyo? Yung mga kantang pinapakinggan ninyo? Ano yung mga kwento at advice na pinapakinggan mo? Sana po habang single kayo, even sa mga in a relationship ngayon, at hindi pa literally married, okay, panatilihin mo ang purity ng marriage bed mo. Hindi yung kung sino-sino ang pinapapasok mo sa puso mo, sa buhay mo, at sa kwarto mo. Are you here? Maghintay. Sabihin mo sa sarili mo, maghintay. You need to set boundaries. Don't be too intimate with someone na hindi mo pa naman asawa. Grabe na. Mag-asawa kayo? Yung iba nga wala pang label pero ang sweet-sweet na. Ano kayo? Wala, driver ko po. Tagabuhat ko po, ha? Nagpapabuhat na ng bag. Ano kayo? Wala, katulong ko. Come on. Say, come on. Set boundaries. You should have a close Christian friend or mentor who checks on you about purity and relationship. Yes, normal sa mundo yan, pero sa Panginoon, yan yung mga gustong-gusto niya. Gustong-gusto niya that you remain pure. Kaya nga magpatulong, wag pagtapos na. Magpatulong bago ka pa matempt. Sabihin mo na, Coach, Pas, may nag-chat po sa akin. Parang ang cute niya. Kasi yung parang ang cute niya, ay kapag in-entertain mo kahit sa chat lang, mafu-fall ka. Are you here? Hindi yung kapag tapos na, doon ka lang magpapatulong, nakakatawa yung mga ganun. As a disciple, nagde-disciple ng mga youth, alam mo yung lalapit lang sila sa'yo pag basag-basag na sila. Coach, sorry po, naibigay ko na. Hindi ko nga alam na may boyfriend ka. Ano nangyari? Wala na, basag-basag, sira-sira na. Tapos iniwan ka. Anong magagawa ko? Hindi, joke lang. May magagawa tayo. Hug you, I hug you. Diba? May konting galit at palo, di ba? Hindi mo sinabi, di ba? Are you here? Kamusta ang self-discipline mo, youth, single? If you can control yourself now while you are single, paano makukontrol ang sarili mo kapag may asawa ka na? Kasi po hindi sagot sa urge ang pag-aasawa. Akala na ba, ay talagang hindi ko na mapipigilan ito. Gusto ko nang mag-asawa. Makakaasawa la. No? Ay, agkula, Lord, ibigay mo na. Kasi kapag hindi mo napigilan yung urge mo, ang tendency kapag pumasok ka na sa pag-aasawa, hindi mo rin makokontrol ang urge mo. Hahanap at hahanap ka pa ng iba't ibang makaka-feel ng that urge in your sa kaloob-looban mo. Kaya nga po, single, practice self-control now. Practice self-discipline now. Kung sa tingin mo, mabilis kang ma-fall sa chat, o di i-block mo lahat ng lalaki. Ang friend lang dapat babae. Ikaw, kung sa tingin mo saan ka mahina, saan ka mabilis ma-fall, o di itigil na. Kasi po, isa sa panloloko ng kalaban, ipapaisip niya sa'yo na hindi mo kaya kapag walang sex. Youth. Ala, feeling ko kailangan ko na nang nag-hug sa akin ang lamig. Electric ko ng lamig. Kaya sabi kanina, mag-jacket. Di mag-jacket. Jacket kayo. Magdala kasi kayo ng jacket. Nilalamig ba ka mga youth? Singles? Mag-jacket. Okay?
Ang ipapaisip ng kalaban sa mga single, kailangan ko na ng sex. Hindi ko na kaya. Kailangan ko na ng may nagmamahal sa akin. Pero ito, tingnan nyo. Sa mga mag-asawa, sinasabi naman ng kalaban, wag na kayong mag-sex ng asawa mo kasi nakakapagod. Pagod ka. Baliktad. Yung dapat gumagawa nun, hindi na ginagawa. At yung dapat hindi gumagawa nun, ginagawa nila. Ano nang nangyari? Ginugulo ng kaaway. Dinedistort ng kaaway yung napakagandang regalo ng Panginoon sa atin, which is purity, which is our marriage bed. Single people, preserve your body for your future spouse. Ngayon pa lang, be faithful to your spouse. Wala pa akong asawa pa nagiging faithful ka na kapag preserve mo yung katawan mo para sa kanya. Are you here? Ang sakit, no? Nasasaktan din ako Nagpapabago tayo. Why is purity important? Number 1, God. And last but not the least, number 2, God judges the impure. Whoa. In other translation, for fornicators and adulterers, God will judge. As the Bible celebrates ang Bible sineselebrate ang sexual expression in marriage, kinokondemn din ng Bible ang sex outside of marriage commitment. Kasi God does this because kung gusto niyo pong malaman, fornication and adultery, ito po ay nag-work against God's greatest purpose for sex. Sinisira po ng fornication, yung sex outside marriage. Sinisira ng adultery, ang magandang regalo ng Diyos. Nasisira na po ang paningin ng tao sa word na sex. So in this context po, pag sinabi nating fornicators, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ito yung sex outside the commitment of marriage. While yung adulterous naman, nagre-refer ito sa pagiging not faithful sa sarili mong marriage, sa iyong asawa, sa iyong vow. So remember this, impurity corrupts the beautiful gift of intimacy that God created for marriage. Kaya pala, dun sa verse sumunod, that's why there is judgment. Kaya po pala sobrang halaga talaga na ingatan natin at panatilihin ng purity in marriage bed. Married ka man, single ka man. Why? Tanungin niyo ako bakit? Because it says in the verse that judgment will come to those who practice sexual immorality. Say, whoa. Ito po yung mga causes of impurity to marriage bed. Una, merong fornication, which yung sinabi ko kanina, sex outside of marriage. Masturbation. Meron ding adultery. Yes, sa mag-asawa. Homosexuality, prostitution, and pornography. Nako, take note of that pornography. Imagine mo sa mag-asawa or even sa single people, yung kaya mo na mag-sex ng mag-isa mo lang, habang nanunood ka, sinisira ng social media, ng cellphone, ng mundo, ang regalo ng Panginoon na dapat ginagawa ng mag-asawa, pero ginagawa na lang ng mag-isa. Come on, say come on. Kasi nangyayari. Kasi totoong ginagawa. Nakakalungkot na nasisira ang mag-asawa at ang relasyon because of this. So again, ina-address po dito na ang sexual immorality o mga sexual immorality na pwede po nating makumit, both po niyan will receive judgment from the Lord. Ang tanong po sa atin, anong pipiliin nyo? Blessing or judgment? Tingnan po natin ulit. Married people, are you still here? Amen. Amen. Ayan. Medyo proud na tayo. Married ako. Okay. Be faithful to your spouse. Paano nyo maiiwasan ng adultery? Ito, ang adultery, hindi na lang talaga yung pagkakaroon ng ng babae o kabit o panlalaki. Pero, ang sinasabi nating adultery, lahat, physical, mental, spiritual, emotional.
So now how? Be fully committed to your spouse in both heart and body. Magpalakas ka. Mag-vitamins. Come on. Nagba-vitamins po ba kayo? Hindi ko na maharap eh. Wala akong budget eh. Naku, magpalakas kayo para naman ma-enjoy nyong mag-asawa. Are you here? Hindi yung nagkatininginan lang kayo, tapos na, pagod na ako. Okay na yun? Ha? Sabihin mo sa sarili mo, magba-vitamins na ako mamaya. Yan. Okay? So do not engage in flirtation, secretive communication, yung mga deep emotional sharing with someone other than your spouse. So sana ang best friend mo, yung asawa mo. Kung babae ka, yung asawa mo, wala ka na sanang best friend na ibang lalaki pa sa labas. Are you here? Avoid private or overly personal interaction with people of the opposite sex. Lalo sa, kami rin, bilang mag-asawa, syempre we are pastor, mga tao, syempre may mga lalaki o babae, kayo rin, may babaeng gustong lagi na sabi, love, may kakausap sa akin babae, dapat kasama ka. Ako naman, so far, wala naman akong lalaking nakakausap. Thank you, Jesus. So, andun yun. You have that accountability to each other. O babae, dad, babae, ma, babae. So, magkasama tayo. Are you here? If you struggle with temptation, seek accountability people, okay, through your trusted mentor, your pastor, and accountability partner. Naalala ko po isang pastor, hindi ko na alam pangalan niya, basta isang pastor. Sabi niya noon, yes, he's a pastor, pero naging standard niya talaga, isa sa mga, standard niya, syempre may sakyan siya, at pastor siya, syempre kapag kita walang masasakyan yung membro ko, pwede ang tennis, tara, sakay na kayo, ako na bahala. Alkasis, ako na bahala. Ano sabi niya, kapag walang asawa ko sa sakyan, hindi ako magsasakay ng ibang babae. Why? Protecting. Malakas ka sa panahon na yon, pero pwedeng pag laging ginagawa, pwedeng pumasok ang kaaway. So sabi niya, only the mother dragon can sit in this chair. Hindi tayo mother dragon. Only my wife can sit here at magsasakay lang ako dito ng ibang babae kapag nandito ang asawa ko. Maghahatid ako, pwede ako maghatid basta dapat nandito ang asawa ko. Are you here? Gandang standard. Hindi ako magsasakay ng kahit sino sa, ayan, yung mga motor-motor na yan, di ba? Yung mga kung sino-sino ang sinasakay. Ang isasakay ko lang asawa ko. Are you here? Married people, don't forget to invest regularly in your marriage to date night, deep conversation, and intentional intimacy. Date. Anda busy ako. Wow, date na yan. Matanda na kami sa date. Anong date? Date po, date. Okay? Wala po sa tanda, wala sa bata ang date. Dapat nga habang tumatanda, lalong nanggigigil ba? Diba? Dapat lalo ang intimacy. Naalala ko rin, umattend kami ng marriage seminar, si Pastor Peter Tanchi. Siyempre, medyo mayaman naman kasi talaga sila, no? Isa sa spice na ginagawa niya sa kanilang mag-asawa when it comes to intimacy, alam mo, nag-rent lang naman siya ng isang private airplane. Wow! At doon nila ginawa sa kalangitan. Wow! Literally, they went to the air to enjoy. Are you here? Siyempre, wala pa tayong pang ganun ngayon, ano? Pero kung ano yung kaya mo, just to make it fun, just to enjoy the marriage bed, do it. Explore, enjoy. Wag lang lagi sa bahay. Parang wala akong kausap na mag-asawa dito, no? Okay lang po. Ayan. Even si Dr. Miles Monroe, di ba? Tatawag lang siya sa asawa niya. I just call to say I love you. Oh, di ba yung mga ganyang ano? Parang OA, parang ang KJ, pero kailangan yan sa mag-asawa. Hindi yung OA, chat ng chat, I love you. Ay, busy ako. Diba? Why not check on your wife, your husband, how are you? Kumain ka na ba? I love you, see you later. Alligator. Are you here? Diba? Be intentional with your intimacy with your spouse. Wag lang yung pagbigla lang niya naisip, doon nyo lang gagawin. Dapat may schedule, dapat priority. Single people, kaway-kaway.
Andyan pa ba kayo? Kinakaya nyo pa ba? Okay lang kayo. Hindi po kayo out of place. Meron po kayo dito. Paano natin maiiwasan ng fornication at sexual immorality? Decide ahead of time to remain pure and honor God in your single season. Set boundaries and parameters while you are single. Hindi yung dikit ka ng dikit sa kanya, ano ba kayo? Wala po. O di lumayo-layo ka. Huwag ka masyadong clingy. Are you here? Masyadong chat ng chat. Kamusta ka? Good morning. Kumain ka na ba? Ano kayo? Wala. Hello? Mag-set ka ng boundary kung sa tingin mo pag nagtatabi kayo mayroong spark, itaboy mo na siya. Kasi pag nagdikit at nagsama pa kayo, lalo kayong sasabog. Are you here? Huwag mong ilagay ang sarili mo sa isang sitwasyon na alam mo namang mahuhulog ka. May mga nagsasabi, hindi kasi I'm strong. Nag-devotion ako today. Wow! Talaga naman, nag-pray pa ako. I can do this. And pwedeng malakas ka that time, pero hindi mo mamamalayan, diyan ka natitirahin ng kaaway. Huwag mong hintayin na mahulog ka. Set boundaries. No excessive physical connection with your opposite sex na hindi mo asawa. Are you here? Mukha mang KJ sa labas, pero gustong-gusto ito ng Panginoon. So, anong gagawin nyo, single and youth? Use this season of singleness to grow in character, discipline, purity, and faithfulness. Single people, abstinence, pagpipigil, choosing to wait until marriage for sexual intimacy are often seen as restricted by the world. But in reality, it is a beautiful and powerful choice. Amen? Abstinence, akala ng marami, puro bawal-bawal. Yung church na yan, ayaw nila dyan ng boyfriend, girlfriend. Ang KKJ ng church na yan. This is not about minamata ka, sinasabon ka ng church o pinapagalitan ka. We just want you, and the Lord wants you to experience the beauty of marriage in the future. What's the key? Abstinence. No, magpigil. Kasi po, it will protect you. Are you here? Mabilis lang po ito at matatapos na ako. Why abstinence is so important? Letter A, it protects the heart and mind. It will protect you from emotional pain. Yung mga regret, unhealthy attachment, it will teach you about a healthy relationship. Kasi po, pag nagpigil ka, kapag mayroong abstinence, it proprotektahan nito ang puso at isip mo. Amen? Sabi ng iba, minsan may narinig ako, hinayang ko lang anak ko na mag-try. Sige lang, makipag-boyfriend, girlfriend ka dyan. Bata yan eh. May joy mo lang. Ha? Ganun ba yon? Hayaan na magmahal yung anak, tapos magugulat ka na lang kung sino-sino na nakarelasyon niya, kung sino-sino na ang nasaktan niya. Are you here? Hindi po ito try until you succeed. Hindi rin po ito try until you make it perfect. Ano daw? Hindi po ito trial and error. Because marriage is a serious decision. Are you here? Marami nakakagulat, lalo mga kababaihan. Alam mo yon, yung papasok sa isang relasyon na basag kasi meron ng mga nakaraang mistakes. Trinay ko lang pero nasaktan ako. Kaya tuloy, yung sumunod na magiging karelasyon niya, tagasalo lang ng hurt niya. Sa mga nanay, asawa po dito, please, abstinence for your children. Turuan nyo po sila. Ikwento nyo po sa kanila yung mga maling nagawa nyo noon. Wag yung, ayoko ikwento, nakakaya. Hindi po. Magandang ikwento mo. Alam mo, excited din ako. Hindi sa sinasabi ko, nagkamali kami noon ni Repol, pero gusto ko, ikwento to kay Gianna. Anak, nagkamali kami noon. Di ba? Yung sabihin mo, mas maganda nga kung ang ikikwento mo is yung tamang ginawa mo. O tamang, anak, dumaan ako sa tamang daan. Pero kung mali yung ginawa mo, ituro mo, ipakita mo yung mga consequences. Are you here? Pangalawa po, why abstinence is important? It honors God and reflects His holiness. Choosing to wait is an act of obedience that glorifies God and aligns with His design for marriage. Kapag nag-abstain ka po ngayon, sinusunod mo ang Panginoon.
Single, youth, young professionals, in a relationship, married people, kapag nag-abstain po kayo, sinusunod ninyo ang Panginoon. Hindi po KJ si Lord, He just want the best for you. Amen? He wants you to experience the beauty of marriage. Letter C, it builds self-control and strengthens character. Alam niyo po ba na malalaman mo na totoong nagmamahal ka na kapag kaya mo nang kontrolin ang emosyon mo? Yung karelasyon mo na siya, pero love, ano muna ha, hindi tayo magyayakapan, mag-ahawakan, hindi ano lang, I'm just here. Kokontrol ko, walang ganito, walang, alam mo yun, yung you control, it only means that you love that person because you are protecting her. Sinasamahan mo siya na protektahan ang sarili niya. Are you here? Amen. Letter D, it protects from emotional and physical consequences. It eliminates po the risk of having HIV, STDs, unplanned pregnancies, and emotional wounds from broken relationships. Ang ganda po, no? Kapag nag-abstinence ka, proprotektahan ka nito sa possible hurt and pain na mararanasan mo in the future. Amen? Sino po gusto maprotektahan ng sarili? Ang puso, ang buhay, abstinence. And last but not the least, it makes marital intimacy more meaningful. If you abstain now while you're single, and from the moment na gagawin nyo na yon sa honeymoon nyo, iba yung joy. Ay, talaga kahit mag-tumbling-tumbling ka dyan, i-all out mo. Bakit? Kasi alam mo na ginawa mo lang yun sa asawa mo. Ang saya, buksan mo na yung regalo ko sa'yo, love. Wow, di ba? Bubuksan niya. Para sa'yo lang to. Single people, I hope we choose to wait. And let's keep the purity of our bodies, of our hearts, thoughts, lips, and ears until we meet the right person. Amen? Amen. As I end po, pwede some of you here, you may feel guilty. Why? Past, I already committed fornication. Past, I already committed adultery. Nagawa ko na yan? Sorry. Nagkamali po ako. To those who are carrying the weight of the past mistakes. Alam mo yun, yung kahit mag-isa ka, may regret na, kakainis, nakakahiya. Ba yan? Whether it can be fornication, whether it can be adultery, whether it can be struggling with impurity to our married people and single people. Tingin po kayo sa akin. This message is not meant to condemn you, but to remind you of God's grace and redemption. Maybe po may mga choices kayo in the past na nagre-regret ka ngayon. Sana nakinig na lang ako kay coach. Sana nag-antay na lang ako. Sana hindi ko na lang binigay yung katawan ko sa isang tao. Sana. Ang dami nating sana sa buhay. Maybe may mga times nag-give in ka sa temptation. At ngayon feeling mo malayo ka na sa Diyos. Feeling mo you are unworthy. Hindi ko deserve ang perfect will ni Lord. Wala, nakakahiya. Hindi ko deserve mag-testimony. Walang kwenta ang relasyon ko ngayon. Walang kwenta ako pagiging single ko. Maybe the enemy keeps reminding you of your failures, of your past mistakes. Na kahit na ngayon na mag-asawa na kayo or may asawa ka na, pinapaalala ng kalaban sa iyo yung mga nakaraan mo. O, di ba? Kung sino-sino yung lalaking kinasama mo, kung sino-sino yung mga babaeng kinasama mo. O, di ba? Di ba? Nakakahiya ka. Ang demonyo, ibabato sa'yo, nakakahiya ka. Babae ka pa man din, hindi mo deserve mahalin. Hindi mo deserve mapakasalan. Hindi mo deserve na mabigyan ng lalaki na magpapakasal sa'yo. Alam mo ang bulong ng kaaway sa'yo? You don't deserve forgiveness. But let me tell you this, and this is the truth. God's grace is greater than your sin. Jesus purchased the power to reclaim your purity through His sacrificial death on the cross.
Alam niyo po, Lighthouse Church, walang kasalanan. No sexual immorality. No sin is too great for the power of the atoning death and resurrection of Jesus Christ. Alam niyo po kung anong tawag doon? Grace. Grasya. Hindi mo deserve, pero ibibigay ng Diyos sa'yo. We may defile the marriage bed in so many ways. Hindi man kita, lantad man o hindi. Pero alam niyo po ba that God can restore sexual purity and holiness when you repent and recommit your life again to the Lord. Nagkamali ka man po before, pero pwede ka pa rin mag-decide ngayon to keep your marriage bed pure. Your past po doesn't define your future. Your mistake doesn't cancel God's plan for your life. Your impurity does not make you unworthy of love, unworthy of marriage, unworthy of restoration, because Jesus Christ is offering you a fresh start. Single people, married people, ino-offer po ng Panginoon sa atin ngayon ang fresh start. And God is rewriting your story with His grace. So again, you are not too far gone to be brought back to God. You are still loved. You are still worthy of love. You are still valuable. You are still called to live for God's purpose. So again, single and married people, it's never too late to choose purity. Decide now. Magdesisyon ka, tayuan mo ang salita ng Diyos. Kasi if you will decide now, God will give you that strength na para labanan ang anumang temptation ng kaaway. As I end po, let us all honor marriage. Let us guard our hearts and remember purity is not just a rule, but it is a key to experiencing God's best for your life. Church, purity is beauty. Purity is a gift. Ang sarap isipin, single people, na kapag haharap ka na sa dambana, sa lalaking papakasalan mo, sasabihin mo sa kanya, preserve ko ang sarili ko para sa'yo. Preserve ko ang puso ko para sa'yo. Nag-antay ako para sa'yo. Ang hirap, pero gusto kong sabihin mo, you deserve this. You deserve me. Are you here? Mga kalalakihan, regaluhan mo naman ang future spouse mo ng pure na ikaw, malinis, na walang ibang babaeng ginalaw, sorry for the word, walang ibang babaeng nilaro, walang ibang babaeng sinaktan. Preserve that heart to your future spouse. And to all married people, preserve purity by prioritizing your intimacy with each other. Na hindi natitingin sa iba, kundi sa Kanya palang sapat ka na. Amen.